Padilla, Senator, Republic of the Philippines. Conferring the award to our Honorable Senator is our Chief Public Attorney, Dr. Persida V. Rueda Acosta, assisted by DCPAs Annalisa Soriano and Dr. Erwin Helfer. In deep appreciation for the invaluable support and contribution made to the success of the Public Attorney's Office and the advancement of the interest of its clientele, given on the occasion of the AAMCLE accredited National Convention of Public Attorneys on August 12 to 17, 2024 at the Philippine International Convention Center, PICC, given this day of August in Pasay City, Philippines. Signed by Here, accepting speech of Senator Padilla. Alright, my idol in 90s. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat, awa at pagpapala ng nag-iisang Diyos. Alam niyo po, Muslim, Kristiyano, Hudyo, yan ang lagi namin binabanggit sa isa't isa. Sa simbahan, lagi sasabihin ng ating mahal na pare, sabihin mo peace sa iyong katabi. Ganun din po sa mga Hudyo, shalom. Sa mga Muslim, salam alaikum. Yan pong mga katagalan yan, malalim yan pag sinabing kapayapaan. Kapayapaan, tanong, meron bang kapayapaan yung ating mga kababayan? Pero bago po lahat yan, napapasalamat po ako sa inyo sa binigay kong parangal sa akin ngayong araw na ito sapagkat wala kang pinakamatinding parangal kundi yung binibigyan ng mga taong nagre-representa sa taong bayan. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman na minsan ako po ay naging biktima ng batas. At doon po kami naging magkakilala ni Dr. Persida Acosta. Doon po kami unang nagkita sa aking pagtira sa Muntinlupa. 3 taon ko po yan naging address ang New Bilibid Prison. Kaya doon pa lang po, alam ko na ang gaano ka-importante ang trabaho ng PAHO. Kasi po, sabi nga nila, yung mga tao makakaalam kung ano talaga yung nangyayari sa ground. Yun, lumabas. Sa grassroots. Kasi yung alam nyo, bihira. Baka daw mahulog ito. Teka nga, narinig kita, boss. Sorry, Super hero ko. Alam nyo, boss, akin yan, ha? Sexual harassment yan pag may ginawa ka dyan. Ang dami mong nakakulong sa Bilibid. Madami po dyan walang aral. Hindi naiintindihan yung batas. Bigla lang silang kasasinasuhan. Kaya noon po, napakadami ko nang binibigay na kaso. Noon pa lang po. Basta dumating sa Bilibid, si Mama, nakahilera na kami kasi ang dami namin ibibigay sa kanyang kaso sa Bilibid na talagang kailangan ipagtanggol ng PAHO. At magmula po noon hanggang ngayon, PAHO pa rin po ang tumutulong sa amin. Nasa Senado na po ako, pero nung huli, nakapagpalaya po tayo. Kayo po ang tumulong sa amin parang isang Muslim na senior citizen. Pambila talaga ng Pilipinas talaga, ang mga batas natin. Talaga, kung walang PAHO talaga, kawawa ang taong bayan. Yes.
Yung Muslim na senior citizen, hinuli diyan sa airport, hindi pinabayaan umalis, ikinulong, dinala sa jail, pagkatapos dinala sa bilibid, isinama sa mga pusakan ng kriminal dahil sa kaso na mistaken identity. Buti na lamang nandyan ang Pao, siya po ay nakalabas na. Kaya po, sana, mga mahal kong sa Public Attorney's Office, darating po ang panahon, mag-retire si Dr. Tresita. Sana, eto, hindi naman ako siguro, bahala kayo, kung gusto nyo akong husgahan ng politika. Bahala kayo. Pero mamumulitika ako. Kung gusto nyo talaga magkaroon ng boses, ang mga tao, kasi yung dalawang batas may sign ng kung natin lukuhin ang mga sarili natin, talagang dito sa Pilipinas, pag mayamang ka, medyo may lamang pa ng konti. Kaya kailangan ng mga katulad ni Dr. Acosta na isang araw maaring next year Hindi na siya umiling pala. Ma'am, ikaw ang simbolo ng empowerment ng babae. Tandaan natin yan, ha? Ikaw, aminin na natin yan, mga boys. Talagang wala tayong magagawa. Ganun talaga, equal tayo. At sa usap